gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Lumakas pang lalo ang bagyong Christine na inaasahang magla-landfall sa Isabela anumang oras mula ngayon. Dahil dyan, may mga lugar nang isinilalim sa signal number 3. Ang Bicol Region na isa sa unang nakaranas ng hagupit ng bagyo na lubog sa katakot-takot na lagpas taong tubig. 3 na ang naitatalang nasawi pero pinangangambahang dumami pa yan dahil sa dami ng mga natrap sa baha sa iba't ibang panig ng bansa. Nakatutok si Salima Refran. Daing ng saklolo sa gitna ng dilim at malakas na ragasa ng lagpas taong baha. Yan ang umalingaw-ngaw sa bahagi ito ng Barangay Iraya Sur sa Uwas Albay kagabi. Ayon sa uploader, marami ang natrap sa kanilang bahay sa biglaang taas ng tubig. Update today, guys. Nangangatog na rin sa lamig ang residente ito sa Pulangi na naghihintay ng tulong habang nasa bubong ng kanyang bahay. Dahil sa dami ng nangangailangan ng tulong, di na magkanda-ugaga ang rescuers sa nagkakasa ng kabi-kabilang operasyon. Gaya sa Kabangan sa Legazpi City kung saan 22 residente ang iniligas. Buwis-buhay ding sinuong ng ilang residente ang malakas na agos ng tubig na umakyat sa madulas sa metal railings ng tulay para makatawid. Katakot-takot na ragasabi ng tubig ang naranasan sa Barangay Bonbon sa Libon. Kaya ang ilang residente nagsiakyatan na rin sa bubong. Sa ilang bahagi ng bayan, yero na lang ang kita. Ang uploader na ito, nakisilong na lang sa kapitbahay na may 3rd floor. Ang Biak na Bato Bridge hindi na rin mapapakinabangan dahil nawasak. Sa bayan ng Pio Doran hanggang dibdib ang baha. Ayon sa uploader, ligtas naman ang mga residente sa lugar pero ilang bahay na ang nasira. Sa Ginobatan, hindi lang sa baha lumubog ang bayan, kundi pati sa buhangin at mga bato na galing sa Bulkang Mayon. Bumigay rin ang tulay na nagdudugtong sa mga bayan ng Tiwi at Malinaw. Kabi-kabila rin ang naitalang landslide sa probinsya. Sa Ligao City, isang 36 anyos sa lalaki ang natabunan. Kalunos-lunos naman ang sitwasyon ng lalaking ito na nakayakap na sa puno ng nyog para hindi matangay ng malakas na ragasan ng baha sa Nabua, Camarines Sur. Nailigtas naman siya kalauna ng mga rescuer na sakay ng bangka. Sa Naga City, tanging liwanag lang ng flashlight na nagsilbing gabay ng ilang residente para makalipat sa mas ligtas na lugar. Kahit pa madulas, buwis-buhay nilang tinawid ang mga bubong na yero para makarating sa 3rd floor ng isa sa mga bahay. Ayan na ilaw, oh. Ayan ilaw, be. Kasama sa mga inilikas ng ilang bata. At isang sanggol na isinakay pa sa batsa. Hindi rin nakaligtas sa baha ang Naga Metropolitan Cathedral. Sa Barangay San Jose sa bayan ng Pili, ang mga rescuer halos anuri na habang lumalangoy sa ragasan ng tubig para mailigtas ang mga natrap na residente. Atak! 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 Oh, dandan! Isa-isa ring sinasagip ang mga residenteng lumikas sa bubong dahil sa taas ng baha. Halos na ngayon naman na malakas sa agos ang baha ang lalaking ito na isinakay sa bangka. Balsa naman ang gamit sa pag-rescue sa La Purisima sa parehong bayan. Sa bayan ng Bato, nagmistulang dagat ang kulay putik na baha na nagpalubog sa unang palapag ng mga bahay. Sa drone shot na ito, kita kung gaano kalawak ang pagbaha sa bayan na nagmistulang dagat na. Left side, hawak sa lifeline. Sa gitna ng hagupit ng bagyong Christine sa Sorsogon, isang babaeng malapit ng mga anak ang sinagip ng Philippine Red Cross. Isinagay siya sa stretcher habang tinatawid ang rumaragasang baha. Ligtas naman siyang nadala sa ospital. Hindi rin madaanan ang ilang kalsada sa bayan ng Bulan. Ang 2 lalaking ito isinagay ng isang aso sa icebox para mailigtas. Sa gitna ng walang tigil na pag-ulan, 4 na bahay ang natabunan ng landslide sa Jose Panganiban, Camarines Norte. Wala namang nasaktan dahil maaga raw nakalikas ang mga residente. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras.